sa Jan Dolabado Facebook page at saka sa kay Brother Jared Almazora na Facebook account. So, Okay. And then sa hapon pong ito, may tatalakayin po tayo. Ito ay tungkol sa nangyaring conversion kay Brother Jared Almazora mula sa samahan ng MCGI na kanyang tinalikuran matapos ang nung mga panahon na hindi na siya sumasang-ayon sa mga pamamalakad ni Daniel Razon, and then tuluyan siyang tumalikod sa kanyang pananampalataya na galing sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Di ko alam kung ito ba yung kay Nicolas Perez o kay Teofilo Ora, basta pare-pareho na sila ng mga pangalan ng kanilang iglesia. And then ngayon kasama na natin siya. Kasama natin si Brother Kaloy dito, tsaka si Brother Jared, tsaka si Brother John Fernan ng handog ng INC. Ayan. Kasama tayo dito ngayon, isang grupo tayo ngayon, collab tayo ngayon ngayong hapon na ito. Okay, so atin muna ibigay kay Brother Kaloy Abuyabor kung ano masasabi niya. Brother Kaloy? So magandang araw po sa lahat, lalo na sa mga viewers natin. At saka kay Father Darwin, at lalo na kaya sa ating kapatid na si Brother Jared ngayon na tuluyan ng nagiging Katoliko. So salamat sa Diyos na pinakinggan niya yung turo ng tunay na simbahan. At saka sana ay bibigyan siya ng Diyos na makita niya talaga yung katotohanan. Pero nakikita naman niya, Brad Jando, dahil po sa mga katikisim na nagawa na, at lalo na kay Father Darwin, everyday nasasama siya kung saan siya pupunta. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan tayo ng isang sa akin lang, kung ito ay si Brad Jared ngayon, kung grabe na ito magdepensa ng simbahan Katoliko. Kaya nakikita ko sa kanya kahit alanganin na sa kanyang katuwiran, pero nakikita ko pa rin na porsigido siya na ipamahagi yung nasa pananampalataya nung siya pa ay sa iglesia ni Kristo, kay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. So ganoon talaga, bilib ako sa kanya, no? Bilib ako sa kanya, at saka ngayon nakikita ko na iba talaga ang Panginoon kung siya na po ang magsagawa ng, hindi po tayo ang Yes, no, hindi tayo, kundi ang Diyos ang may na siya po ang lahat ng ang gumagawa nito. Kung bakit po si Brad Jared na ngayon ay nandito na sa simbahan Katoliko. So yun lang, Brad Jando. Okay, at atin naman kumustahin naman muna saglit ang ating mga bisita ngayong hapon na ito. Brother Jared Almazora. Brother Jared, kumusta ka na? Ayos naman po sa awat tulong ng Diyos. Ayun lang, Brother Jando. At saka si Brother John Fernan. Brother John, kumusta ka na? Masaya po akong pakinggan po. Kasi po, nasumpungan po ako ng ano po. Nananahan ng Diyos sa tunay na religion po. Okay. So, ngayon, may katanungan tayo, Brad Jando, dahil po ay interview ito, kung ano po ang kanilang gagawin, kung sila na po ay uuwi sa kanila, no? Sa kanilang isang tahanan, kanilang pamilya. Ngayong gabi ay magpa-flight na po sila, by 9 p.m. pauwi na po sila. So, atin po silang ipagdasal sa kanilang biyahe pa uwi ng Manila. At saka, may tanong ako sa inyo, Brad Jared, kung pag-uwi nyo, na nalaman ng mga kasamahan nyo na kayo ay nakitikais na sa simbahan Katoliko, naturuan na kayo ng mga doktrina, at ayun, sumanib na sa aming simbahan ni Kristo. So ano po bang gagawin nyo kung tutubigsain kayo dito sa inyong mga kasamahan pag-uwi nyo? Ayun nga, Bro Kaloy. Gagawin ko kung ano yung alam kong mabuti. Kasi pag di ko ginawa yun, magkakasala ako Gaya nung nasa 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Bakit? Dahil sa sulat rin ni Pablo dun sa 2:10 ng Epeso, tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. At isa doon, yung depensihan yung tunay na aral na nasa 2 Korinto 10:4-5. Dahil hindi naman tayo personalan Hindi naman tayo yung iba na bubugan, paglabas mo ng school, susuntukin ka na lang. Kung ano yung nasa Biblia, ang pakikipaglaban ng mga apostol, ganun rin ang gagawin natin. Kaya nga, Iglesia Katolika Apostolika Romana, talagang aral apostoliko.
At isa doon, yung nasa ikalawang Korinto 14:5, na sapagkat ang aming pakikilaban ay hindi laban sa laman. Talagang kakabakahin natin yun. Kung tutuligsain tayo, di sagutin natin yung tanong nila. Diskusyonin natin sila dahil yun ang utos. At yun ang alam kong gawang mabuti, Bro Kaloy. So ngayon mga kapatid, Okay na ba yan? okay na. Ayan. So ito na, naka-connect na tayo ngayon. Mm-mm. Nabalik na yung signal natin. Nawalang audio. Kung gusto naman nila na okay, yan. Titingnan lang natin kung ano ba, na-charge ba to? Kasi Para wala siyang light indicator na nag-charging. Ha? Okay, sabi ito ni Hindi ba Vic ito siya? na Gilugan. Kuana ni Jared, sorry. Naglagot. Okay na? Okay na, bro? Okay na? okay na Brad? Okay na. Christopher, nawala na po ang audio bro. Okay, sige. Sabi ni Amira, ang cute ni Jando lalo na pag kumembot. Grabe ah. Ganun bro. Okay, so tuloy ba kalay? Buhay ba kalay? So tuloy natin. So Brad Jared, Mas maganda ito yung conversion story niya. yung conversion story. So paano po ba na-convert ka yung tapos ba sa pagdidiskusyon nyo ni Brad Paul, ni Brad Jando? So ano pong masasabi mo kung paano ka na-convert? Yun nga, bro, yung gaya ng sinabi ko nung nakaraan, dun nga sa Mother of God. Kasi yun nga lang naman nasa sinapupunan ni Maria sa 15 ng Hebreo, nung kaya't pagpasok niya sa libutan, sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Ang akala ko kasing doktrina ng Iglesia Katolika, yung mismong Diyos yung ipinanganak. Yung pala, yung katawang tao ng Diyos at yung nasa loob ng 2:9 ng Kolosa, sabay pala yung pinanganak. Kaya si Maria, kung mag-iisip tayo, talagang konsideradong ina ng Diyos. Kaya sa aeroplano pa lang, alam ng mga kasama ko yan, sila kapatid na Erin, yung kasama kong umuwi. Hindi ako makausap niyo. Talagang isip ako ng isip ng pag-uwi Tapos hanggang nga, napagpasyahan ko, pinakita ko ni Bro Amik sa punto per punto, sinabi ko na kung ano yung totoo. Na ako'y babalik dun sa tunay na simbahan. At pinanood ko yung mga video ni Father Darwin about sa mga sacred image. So naliwanagan ako sa awat tulong ng Diyos. Wow. It's amazing, no? So Brad Jando, sa'yo, ano bang masasabi mo ngayon? Based naman sa nung unang hinanap ako ni Jared sa live na Punto por Punto, absent ako nun Absent ako nun kasi may sports and evangelization. So, nung hinanap niya ako, si John Ray yung nag-unmute sa kanya, unang salita pa lang talagang basag na
Ganun ba? Oo, nagmura ka agad. Oo, nagmura ka agad si Jared noon. Kaya si Brother John Ray, di na pinatagal, sinabi sa kanya na wala Jando dito, next na ka na lang balik pag na si Jando. And then, kinabukasan, nag-live yata ako straight to the point noon. Pumasok si Jared. Unang-una, duda ko sa nito mukha, no? Sabi sa akin, pakita ka muna ng mukha. Ang sabi ko naman na hindi, ikaw muna una kasi pag ako napakita ng mukha, talagang labas talaga ng mukha ko. Hindi ako magmamaskara. Ikaw na muna mauna. Pag nagpakita ka ng mukha, pakita ako ng mukha. Nakita siya ng mukha. Doon, nabos yung mukha niya, agad in-screenshot. Para kung sakali na magpakita ng ibang mukha, at least hindi yan ang mukha niya, ito yung mukha niya. May screenshot ako ng mukha niya. Ayun. And then, pag siya nagsalita, talagang hindi ako makapagsalita kasi tatanong siya, sagot ako. Abos masagot, sila kabayan niya ako. So yung boses ko talaga umaakyat. So may mga panahon na inaamin ko naman na talagang nanggagalit ako sa God pag siya yung pumasok kasi talagang ang style kasi ni Jared Almazora kasi is triggering. Trigger niya ako, no? So may mga panahon na talagang yung dugo ko talaga kumukulo dumating din sa point na kung naalala, kung kami nakapanood nun, nag-live ako straight to the point, pumasok si Jared, kasama yung kinasama niya yung debate, ng dalawa. Sabi niya may ticket na raw siya. Then medyo naano ko siya doon, naiti ko siya doon. Nasaan ticket niyo? Pakita ang ticket niyo. Alam ko lang ticket to Labas yung ticket niyo. Nakaticket ko karoon ng ticket Wala ano sa Bulacan kunin niyo. Hindi, isang oras pa mahigit yung punta doon. So alam ko walang ticket to. Maya-maya konti pinakita talampakan. Yung talampakan niya sa camera. Tinapat sa camera talampakan niya. Tinan mo daw kung gaano kabastos ng batang to. Ganyan si Jared, no? And then, patagal na patagal, talagang kumukulo yung dugo ko dito sa batang to So, yun ay mga alaala ng nakaraan na si Jared talaga is talagang defensor talaga ng kanyang dating pananampalataya. No? Hindi siya yung bigla na lang masasabing magkakatoliko ako, hindi ganun. Talagang matindi to para bang ako nung panahon na si Wendell yung kinakalaban ko. Nakita ko sarili ko sa kanya pero hindi ko akalain na matutulad siya sa akin na nagkatoliko. So, lastly, doon sa live ni SLTV. Pinasok ko yung live ni SLTV at nagipag-argue ko sa kanya, kinontak niya si Jared. Ang ginawa ni Jared, pumasok, tagagulo. Tagagulo. Sabi ko kay SL, one-on-one lang tayo dapat. Huwag mong, Jared, tabi ka muna. Ayaw talaga tumahimik Ang ingay-ingay. Sabi ko kay SL, patahimikin mo yan. Patahimikin, programa mo to. Patahimikin mo yan. Sabi naman ni Larry Silva, wala kang pakialam yung programa to. Alam ko hindi ko programa to, pero patahimikin yan, nag-ingay-ingay. Kasi yun ang role ni Jared. Tagagulo. Tagagulo lang. Tagagulo talaga siya. Tatanungin ko sa SL, siya sasagot. No, tapos dumating sa point na hinamon niya ako ng debate. Pero nang sabihin niya face to face, agad ako pumayag kasi nakita ko yung debate niya kay Rashid Indasan, ang bait. Iba ang aura ni Almazora sa online, iba rin sa harapan. Kasi yung kanilang debate ni Rashid Indasan, harapan yun Ang bait niya doon, hindi ko nakita nagmura siya doon. Pero sa online, palamura talaga. Pero kay Rashid, ang bait kaya sabi niya face to face, hindi ako ng dalawang isip. Sige, face to face, tagbilangan. Sabi nila ni Silva, hindi haharap si Jando, Nangako pa ako, promise, Jared. Haharap talaga ako, tumuloy ka lang. Harap talaga ako. Ayun, talagang nagkaharapan. At unexpected naman yung pangyayari na, actually, ito, sasabihin ko ito nakalive tayo, Naghahanap siya ng matitirhan dating dito. Sabi ko, problema mo na yan. Kontakin mo makasamahan mo sa Bohol, patulong ka. Wala siyang makontak kasi nalaman ko, wala siyang kasamahan dito. Pero, aking pinipili na maghanap ka. Sinabi ko sa kanya, kay Brad Kaloy, nag-over si Brad Kaloy na siya ang tatanggap sa'yo. Tatanggapin mo yun? Palamura yun. Kaya mas maganda kasi, kahit nagawan tayo ng masama, ati pa rin gawa ng kabutihan. Sabi ni Brad Kaloy yun. O sige, yun, sinabi ko sa'yo, umayos Brad Kaloy na doon ka sa bahay niya. Kaya yun, dumating talaga si Jared. Nagpakita na ng ticket. Kasi yung message mo sa punto por punto, pinorward sa akin ni Ate Edna. Si Ate Edna taga-reply sa'yo doon. Si Ate Edna. Ngayon, pinorward sa akin,
nakita ko talagang may ticket na at totoo na ito. Nung nagkaharapan, bago pa kami nagharap, tumawag ko sa live ng punto. Sabi niya, Jando, may matutuloy ba yung sa 24? Sabi ko, tuloy yun. Si Darwin Darwin Gitgano lang to dati. Si Darwin Gitgano ba, haharap ba? Sabi ko, meron siyang retreat. Sabi niya, so hindi kayang tindigan ni Darwin Gitgano ang kanyang tema, kaya pinagalitan siya ni Junre. Tinawag siyang Junre ng kupal. Sa sobrang galit niya, kupal ka. Kasi kung si Ramil Parba nga na national debate at hinarap, ikaw pa kaya na wala kang rangko, sabi ni Junre. Ngayon, nasa Father Darwin daw kasi linggo yun, tanong mo kay Father D yun. So, nagpaliwanag pa rin Darwin, wala siya sa darating na 24, and then nagtanong siya. Nagtanong siya, sinagot naman siya. Pangalawang tanong niya, ano na siya, aggressive na si Jared noon. Huwag mo kong patutsadahin na pari ka, sabi na ni Wilder Talibong, remove na. So, niremove ko agad si Jared. Sabi ko sa iyo pakabait ka eh. Hirap kasi magpakabait na, ganun pa ako. Tapos agad siya nag-post sa Facebook niya na kinik out siya kasi si Father Darwin nasampal daw ng aral. Sabi ko, anong aral sinampal niya eh? Hindi pa nga nakapagtanong sa pangalawa, nasipa na. So, anong nasampal na aral niya? Wala siyang aral na pinisenta. Tanong lang naman siya. Kaya yun, face to face, dito, pagdating ko pa lang, nakita ko yung mukhang guard ko. Ito na inaabangan ko, nagigigil ako nun. Sobrang gigil ko nun. Mabait talaga, iba talaga yung aura niya sa face to face, iba yung aura sa online. Sa online talagang tagagulo talaga yung role niya doon. Pero sa harapan, ang bait niya dito. Joseph, picturean mo kami. Kunwari, may para mag-boxing ha. Talaga nakagano ako sa kanyo. Yung picture na pinost ni Brother Joseph, nakagano talaga ako sa kanyo. Si Jado na nakagano. So, hindi ko gusto ko makita yung mukha niya na talagang sinasabay niya ako sa paangasan. Pero iba talaga, babae talaga sa harapan. No? So, stick on siya doon sa ugali niyang yon. Gusto ko makita yung ano niya pero hindi ko nakita. Sa debate ko na lumabas. Yung ano niya, yung aggressive niya. So, yun na nga. Hindi ko in-expect naman talaga na magkakaganito yung pangyayari. Yan mas maganda, yung sinabi niya ngayon na ano pala siya. So, doon sa the Mother of God, no? So, nung pagbalik mo, nung pagbalik mo doon, paano nangyari na pinagmumura ka ng mga kasama mo? Ayun nga bro, sa GC kasi yun bro eh. Sa GC? Sinabi ko, ali ko sa Iglesia Katolika. Sabi, pambihira ka naman bro, yung dami-dami mga aniban, yung kulto pa. Sabi ko, bahala kayo, yun ang pasya ko, tsaka yun yung alam kong gawang mabuti. Magsuri kayo. Sabi niya, Iglesia Encyclopedia. May authority naman ng Iglesia Katolika eh. Nasa 16-19 ng Mateo eh. Si Soriano, wala namang authority yun. Lumitaw lang sa apalit yun eh. Tapos yun, nagalit sila. Tapos yung sa isang GC, yung kumbaga hiwalay kay Rason, tapos nag-play ng mga teksto ni Soriano, kinik na ako. Tapos yun, sinubukan ko, manood ako yung mga ni Father Darwin, yung paliwanag sa Rebulto. Tapos tinignan ko, maski yung sinerge niya sa Google ni Broccoli, tinignan ko rin. Tapos tinignan ko rin yung mga paliwanag sa ano. Tapos yun, hanggang sa kinausap ko ni Bro Amek, tapos pinapasok ko sa punto por punto, hindi sinabi ko. At nung pagpasok niya sa punto por punto, parang iba na aura. Iba na yung aura, yung aura yun na naramdaman ko dito sa bahay niyo, Badkaloy, nung nag-meet kami, the same aura na ang nagpakita sa punto por punto. The same na. Wala na yung angas na, pati si Brother Wendell, nagulantang eh. No? Ano ba? Actually, Brother Jared, gumagawa ako ng debate commentary doon sa ating debate. At yung debate commentary ko doon, na ginawa talagang pamukpok pa rin para sa sa'yo yun eh. Nung nalaman ko, sabi ni John Ray na may post daw si Amit Taglinaw na magkakatoliko si Jared, na tinawagan ko pa si Amit sa live. Bro, saan mo nakuha yung source? Totoo ba ito? Hindi kasi ako naniniwala. Ano yung rating mo sa kanya? Sabi ni Jared, 70. Taas-taas na yun. 70. So, sinuso ka bro, siya yung nagsabi sa'yo, hindi marites. Hindi siya talaga nagsabi sa akin. Papasok daw siya mamaya para siya daw yung mismo ang mag-confirm. So doon parang iba yung naramdaman ko doon. Napapasok sa para siya mismo ang mag-confirm. And then, pumasok nga siya. Ang haba na sagot ni Angel doon at saka ni Junior sa isang tatanong, nawala. Sabi ko, ayun, nasan si Jared?
Ito, nawala na. Habang ako sumagot eh. Nung bumalik na si Jared, ayun na. O, huwag nyo na pahabayan. Nandiyan na siya. Mabuka, bigla mawala na naman ulit yan. Ayun, pinagsalita na si Jared. Yung aura niya, malumanay na. Malumanay na. May paggalang na. Unlike nung mga ilang pasok niya na talagang kumukulo talaga yung dugo ko sa kanya. No? High blood ka? Oo, talaga nakakabit ako sa style nito eh. Kaya, doon wala na. Malumanay na. Kumbaga kung sa dagat pa, wala nang alon. Wala na. Wala na. Tahimik na. Wala, tahimik na. Wala na. Wala na. Iba na. Iba na. Iba na yung nakita ko. At pinasalit, hindi ba hindi kita kinausap noon? Inayaan ko lang June din na siya pumusok kasi uobserbahan ko yung mga salita niya, mga words niya. Baka may halong pagkukunwari. Pero nung sinabi niya na napatunayan ko na wala pala ako sa tuloy na iglesia, napatalon ako noon. Buti na lang, medyo mataas-taas yung silimpan ko. Kaya kung mababa yung tayak, tamaan yung ulo ko noon. Napatalon talaga ako, look. Talaga sinabi niya yun na inaamin niya wala sa tunay na iglesia. Ayun, doon na, nakinig na ako, pinabayaan ko lang doon na nakinig na ako na ang daming natuwa, na-inspire sa mga sinabi ni Jari doon. Tawag sa akin dati, Jan Dugong. Di ba? Jan Dugo. Jan Dugong na dati. Ako naman tawag sa kanya, Albasura. So, minsan naunahan ako ni ano eh, never ko yata tinawag kita na Albasura na tinawagan kita. Wala, no? Pero nababagit ko lang yun pag ako lang mag-isa siguro. No, pero never ko siya talagang yung term ng Albasura. Kaya dahil doon, eto ngayon, ano yung, paano ka, ano mo ka sa amin kung paano ka kinontak ni Esel doon sa ano? Kasi kinoconfirm mo si Esel kasi kung totoo ba yung mga sabi-sabi. Ano bro? Alin? Yung kay Esel ba? Oo bro, kinokontak ako ni Bro SLTV noon. So, katunayan, dito yung bro sa ano, sa cellphone ko, mga chat sa akin ni SLTV na, ano bro, ano nangyari sa'yo? Totoo ba na umanib ka na sa Iglesia Katolika? Tapos ang ginawa niya noon, pinopost niya yung mga old videos ko, tsaka yung mga recorded message ko na sinessend ko sa kanya, para yata may maipangaral siya dun sa live niya. Inilalabas niya na nang inilalabas. Tapos, para siguro kontrahin ko ulit yung Iglesia Katolika, ginagamit niya yung mga old videos ko. Bawal yun bro. Nung una, kahit sa batas ng tao, bawal yun. Kasi may live eh. Oo. Tapos yung mga sinabi ko naman nun, hindi pa ako Iglesia Katolika, inilalabas. Kumbaga kasi nungalingan na yun eh. Yun yung ano ko bro. Parang, tsaka nung nagla-live kayo, talagang pinipilit niya akong pumasok dun sa ano. Pumasok ka bro. Nakailang ano siya nun, send ng link ng Zoom. Sabi ko, teka muna. Tapos pag-send ko, si Jan bro. Tapos ayun, nagulo na. Ginulo ko na yan. So ano sinabi ni Esel sa akin? Wala siya sinabi tungkol sa akin? Wala. Wala. So may tanong ako, Brother Jando, yung kasi tumawag daw si Brother Evangelist Archie Angides sa kanya. oh, yun, maganda yun. Maganda yun. Yun talaga kasi pag nalaman ko na nag-post nag-live si Brother Archie Angides at sabi niya tinawagan daw niya si Brother Jared. So kaya nga tumawag din ako kay pagtapos ng live niya, tumawag din ako kay Archie Angides. Nakasmile siya. Nakasmile siya. Di kwan, video chat kami, na video call. So, nakatawa siya. O ano, Brad, Archie, so bro, tinawagan ko si Brad Jaren. Bakit sa Katolika pa? Bakit daw sa Katoliko pa umani? Meron naman yung, madami pa naman yung mga simbahan na kailangan mong hanapin daw. So, doon na siya umahanib sa nagsasamba ng mga Diyos-Diyosan. Sabi niya, siguro tumingin si Brad Archie sa inyo ngayon. Sa live mo ngayon. Baka nanonood siya. Nanonood siya. So, Brad Archie, so kailangan mo din na magdiskusyon kayo ni Brad Jared. ni Brad Jared. Titingnan kung saan yung ang lakas ng tinig mo, ha? Titingnan natin kung hahamon ka kay Brad Jared. No, patungkol po sa Larawan, yung Iglesias Maribulto. Yun ang paborito niya. Ang paborito niya yun. So, nung kinausap ka ni Brad Archie, so ano bang sinabi niya sa'yo? Ano bang mga tanong niya sa'yo?
ako ang nagtanong nung bro kasi kasi napapanood ko yung mga video niya. Sabi ko, Brother RG, tinatanggap mo ba na yung pag nagsimba o nag-congregate ng linggo sa demonyo daw. Sabi ko, yung linggo araw ba? Araw. Ngayon, babasa ko ng sitas dun sa 2:46 ng gawa. Ang nakalagay, at araw-araw silang nagsisipanatiling matibay at nagkakaisa sa templo. Ibig sabihin, yung mga apostol at yung mga first century Christian, nagko-congregate sila araw-araw eh. Sabi ko, pag sinabi bang araw-araw, kasama ba linggo doon? Sabi ko, teka muna brother, sa Hebrew kasi, hindi ko tinatanong yung Hebrew. Tinatanong ko sa'yo, yung talatang inanong ko, binasa ko. Ako sa 2:46 ng Ayan, gawa. Archie, sa palpal ka na ngayon, tawa ka. Sabi ko, dun ba sa 2:46 ng gawa? Pag sinabi bang araw-araw, kasama ba linggo doon? Sabi, teka muna brother, hindi ganyan. Sumagot ka. Dun sa pinatay ko na, kasi yun, nag-post, nagulat ako, nag-post sa Facebook. Sa Facebook. Yun. So, but Archie, ang hinahinay ka lang ha. may bago na mga makakatunggali na sayo ngayon. Galing pa ng ibang religion, no? Oo. Hindi na kami. So, si Brad Jared na ngayon ay naintindihan na niya yung mga teaching about the Catholic Church, no? Kaya Archie, Brad Archie, hinahinay ka na May request, no? aral, no? Ano, nag-request yan? May nag-request na papasok? Ganun ba? Matalino kasi. Ito, siguro, si Archie matalino yan. Iba kasi yung ano eh. Matalino talaga si Archie. Oo. Matalino sa negative side. Kaya marami po ang parang nasaktan at parang ding nang bumalik siguro bumalik Jared kasi Katoliko ka noon, no? Katoliko ka noon at saka nagiging MCGI. So, Jared, sino po bang natuwa nang ikaw ay bumalik sa simbahan Katoliko? Para sa iyo. Unang-una yung mga magulang ko. Kasi ano sila Catholic talaga sila bro eh. Hindi sila nag-umanib sa yung paniniwala mo noon. Hindi bro, talagang matibay sila sa pananampalataya. Paniwalaan ko ba Soriano, bakla naman yan. Ayun, nung nag-INC ako, pinapakit. Kasi, naging INC nung INC rin ako bro, na-ano ako nung 13 years old ako. Na-ano ako doon, tapos naging kalihim rin ako doon, tapos ayun, sinasama ko ng mga manggagawa, kaya after pagsamba, tapos pag minsan walang pagsamba, nandun ako sa parang kumbento, sa Catholic kumbento. Nandun ako sa mga manggagawa. Kumbaga, ayun, papaturo ko. Ang tinuro sa akin mga sitas, D6 ng Roma. Ito, D6, 18 ng Mateo, tapos 8:40 naman. Wala namang klarong pagpapaliwanag. Doon ako nagtaka noon hanggang sa nakapakinig ako kay Soriano. Sabi ko, akala ko yun rin ang tama si Soriano. Kasi talagang magaling magsasalita hindi rin ako nakinig kay Pablo. Tapos pala kay Pablo ako nakinig, hindi kay Soriano. Kasi ang sabi ni Pablo doon sa D6, 18 ng Roma, sapagkat ang mga gayon hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita. Soriano. Mainam na talumpati, Soriano rin. Ay dinadaya ang puso ng mga walang malay. At isa na ako sa nadaya noon. Dapat pala nakinig na ako kay Pablo noon, hindi kay Soriano. Kaya namodus rin ako. Itong kaibigan ko. So, si Bert Fernand, so nakasama mo ito sa INC din? Ay, hindi po. Nakasabay ka? Hindi kayo nakasabay? Pero nakasama ko yun sa MCGI. Naging MCGI din siya? Kumuha rin siya bro ng tungkulin. Yung tungkulin Yung GCOS po? yung GCOS. Kumbaga sa INC scan. Ganun ba? Tapos yun, nagjo-duty kami sa Apalit, Pampanga noon. Minsan, pa namin si Daniel Rason Kasi sobrang panatiko namin noon bro kay Daniel Rason. Grabe, no? Tapos ang nangyari noon, nakita namin yung mga maling turo. Kasi ang tunay nga naman na mangangaral sa 3:15 ng unang Pedro, yung karampatang pagsamba mo kay Kristo, handa ka dapat sa pagsagot. Sabi ko, kala ko ba sugo ng Diyos to, hindi naman nagpapatanong. Ang ginawa namin, ang ginawa namin, umalis na kami. Tapos yun, siniraan ko. May character assassination yung ginawa namin, sa amin eh. Unang-una, yung mama mo kinontak, di ba? Sabi, huwag ka dyan sumama kay Jared, masamang tao kaya. Napakaitim ng budi. Sabi ng isang fanatic kong bakla yun eh. Shirley. Ayun. Sabi na. Hindi ko sana mabanggit eh. Sabi na, ang fanatic ko na yun. Tapos, yun, sabi, huwag daw ako lumapit sa kanya. Nagalit yung nanay niya, pinagbawalan kaming magkita. Tapos pinababalik pa kami sa MCGA Cares. Hanggang, ayun, nagpasyahan namin yung mag-congregate. Kumbaga nangahas ako noon bro, maging guro eh. Kaya sila JB, baka nanonood, si Erin, si Ren, at yung mga iba pang tinuturuan ko dyan. Ba't na kayo dito sa Iglesia Katolika? Alam nyo naman ako, kilala nyo naman ako eh. Yung pag alam kong totoo doon ako, dahil sinusunod ko si Apostolo Pablo, 12:9 ng Roma, kayo na lang hindi nakikinig eh. Makinig kayo.
wala namang mawawala sa inyo kung magsusuri kayo. Nasa 4.1 naman ang unang 1 yun eh. Kaya kung talagang, kailangan aral apostoliko tayo. Binabasa pa yung 4.6 ng unang Korinto. Eh di kung aral apostoliko kayo, pakinggan nyo si Apostol 1 sa 4.1 ng unang 1 at 12.9 ng Roma. Kaya pag may nakita kayong mabutit liwanag, umanib kayo gaya ng ginawa ko. At doon ko nakita yung sa Iglesia Katolika. Wow. Yun, Kaya kung magagalit kayo sa akin, ano nang pakialam ko sa inyo? Eh basta kayo, magsuri kayo. Eh wala namang mawawala sa inyo, lalo ka na JB Garobo. Alam ko, nandiyan ka, nagre-record yan, nanonood record mo, pwede naman. Basta magsuri ka lang, kapatid na JB. Kilala nyo ako, pati ikaw bro Ren. Minumura mo na ako ngayon. Kayo rin, bro Erin. At yung mga kasama ko Sino yung kasama mo dito? si bro Erin. Minumura ka na ngayon. Minura rin ako noon, niya Ang dami rin nilang mga sinabi sa akin, anib ko dyan sa kultolik ko, tapos kinat pa yung GF ko. Nangyari, yung umanib sa kultolik, sabi ko, kayong bang tindigan yan? Hindi na nagsalita. Kaya, hindi siya lalaban sa'yo. hindi bro, hindi naman lalaban eh. Katunayan nga, kanina sa GC inaatake. Saan ka mababasa yung Iglesia Katolika letra por letra? Kung ang hanap mo letra por letra, huwag ka na mag-brief. Kasi pag i-switch mo dun sa ang dating Biblia, di ba, yung gaya ng ginagawa ng Soriano, maglakay ka ng brief, wala namang lalabas na brief eh. Wala namang brief na nakalagay. Huwag ka na rin mag-brief, hindi pala totoo, wala sa Biblia. So nilagay ko rin, sinerch ko rin, JB Garobo, yung pangalan niya, wala rin sa Biblia. Huwag mo na rin paniwalaan ng sarili. So may sabi yung sabi ni, sino ba yan? Erin? Yung sa MCGI, yung leader nila. Daniel Razon? Yung namatay. Eli Soriano? Ayun. Ikaw na pinasabi ko So, sabi niya na hindi naman nababasa na si Kristo ay may tumatae, naiihi, di ba? So, hindi paniniwalaan. Hindi daw paniniwalaan. So, yun, tama yung sinabi mo na hindi naman nababasa litra por litra yung brief. So, wala tayong brief ngayon. So, yun, paano po niya, parang philosophy ba? No? Kailangan din natin yung gamitin para malalaman nila na hindi talaga lahat nasusulat sa Biblia. Ang tanong lang sa atin ngayon, hindi mo ba napag-isip na kung merong mahirap natin na ano yung masabitan? Maunawaan. Sino po ba ang magpapaliwanag sa inyo sa Biblia kung merong mahirap maunawaan sa Biblia? Siyempre, unang-una kayo, bro Kaloy. Di ba? Kailangan kung may teacher, di ba? So, sino po ang teacher ng Biblia? Sino po na magtuturo ng Biblia? Yung gumagawa ng Biblia, yung nagkukumpile sa Biblia. So, sino po ba ang nagkukumpile ng Biblia? So, ito lang po yung mga tanong natin sa mga kaibayo natin kapatid na mahal naman natin sila lahat. Pero, natututo lang sila sa mga maling aral. Yun, katulad mo noon, natututo ka nadoktrinahan ka ng mga maling aral. Kaya, doon, salamat sa Panginoon na dahil po sa mga debate at dialogue ay napaliniwanagan ka ng maayos. At sabi ko kay Brad Paul, yung si Brad Paul, ako sana yung magharap sa iyo. Pero ang problema, sinabi ko kay Brad Jando na, Brad Jando, bulol ako sa Tagalog. No? Kaya hindi ako haharap ni Brad Jared, kundi si Brad Paul na lang. No? Kaya noon, yung pag-usap namin ni Brad Paul, sinabihan ko si Brad Paul, kailangan mo yan na palaging magsapaw yan pag masasalita ka. Kailangan mong ipatigilin mo siya kung magtatanong ka, magsasalita ka, kailangan patitigilin mo siya. Palagi niya nagsasapaw siya. So, ganun ba bro? Kung nakita ko yan sa nag-research ako sa mga debate mo. No? So, ganun ba? Kaya, napansin mo si Brad Paul, parang objection moderator. Di ba? Ganun si Brad Paul. Tapos, pinasali mo pa yung isa. Si Eric, binigyan mo pa ng microphone. Kaya si Brad Paul, sinabi yung parang strong si Brad Paul. Kaya pinagalitan pa yung isa dahil sinabi mo, hindi ka kasali dito. Huwag ka magsalita, bumaba ka. Kaya ganito yung na-feel ni Brad Paul kasi parang nabigyan ko siya ng clue ba kung paano ka maitira niya. Kasi parang hindi na formal pag mag-dialog kayo, mag-dialog ko, pero palagi ka magsasapaw, no? Hindi maintindihan sa iba. Yung nakita ko sa isang Muslim, no? Di ba? Parang gulo eh. Magulo yung diskusyon pag ikaw ay magsasapaw. Kaya may rules. Kailangan na makinig tayo. Kaya ito na ngayon, talagang professional na talaga si Brad Jared ngayon. Bantay lang kayo mga Brad Archie.
Hintay lang kayo kay Brad Jared, ha? Ah. Oh. Talagang papuntahin namin dito. Pag gusto mo, no? Kung sino man naharap ni Brad Jared, kahit taga Cebu ka pa, basta dito lang sa Tagbilaran, no? Basta dito lang sa Tagbilaran. Kaya yung mga kuan din, at nasarapan ako doon sa interview ni Brad Jared, yung gabi na si Brad AJ na parang nagli-lecture sa'yo. Parang nagba-Bible study si Brad. Yung tapos ng dialogo, pumunta si Brad AJ dito. Mga 12 o'clock na yata yun. Nag-lecture si Brad AJ sa kanya. Oh, yeah. Tapos, doon na, parang nag-invite siya ng isang SDA. O, kayo mga SDA, punta kayo dito para malaman mo yung katotohanan. Di ba? So, ngayon, ito naman si Brad, paano po ba nadala mo ito Awit si... awit lang muna, Sige, Brad sige. Kaloy. Meron kasing message ito from Ronald Redondo Redor. Usana na, totoo talaga yan kay Jared Almazora. Baka nag-fishing lang yan at kumukuha ng mga ebidensya. Sorry ha, matalino kasi at smart na bata. Anong sabi mo doon, bro? Ay, hindi ko yan, bro. Dito na ako mamamatay sa Catholic Church, bro. Pangako ko sa Diyos yan. Wow. Ay, di pag lumabas ako, di ma-impyerno ako. Kasi nangako ka sa Diyos, di ba? Nangako ako sa Diyos. At hindi lang sa Diyos, pati sa Espiritu Santo. Wow. Tsaka dito na ako mamamatay, kapatid, na nag-comment. Hindi ako gaya ni Denmar Santiago, yung ano ba yun, duling ko yan. Ano ba yun? Oo, Ayun, yung Denmar oo. Santiago ng UST. Hindi ako gagaya kay Denmar, mga kapatid. Dito ako magpapatuloy, gaya nung sabi ni Apostol Pablo sa 2:12 ng Pilipos. Lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas, yung mga protestante. O yun na yung kasabi, lubusin. Eh wala ka naman sa tunay na iglesia eh. Yung kausap dyan yung tunay na iglesia eh. Oo. Therefore, lulubusin mo yan dun sa tunay na iglesia tinatag ni Kristo. At yun ang iglesia katolika. Hindi dating daan, hindi INC at hindi yung mga ibang Christian denomination. Kaya yung nagtanong na, fishing? No, baka nag-fishing ka lang daw. Oo. Kuha ng impormasyon. Oo. Hindi sana, di na ako lumuhod sa ano. Di na ako hindi na ako nag-grocery. Di rin ako nag-umpisa. Nag-fishing ako. Eh, buo yun, kapatid. Ano yun? Maski mga parents ko naman, mga ano sila, mga Katolik. Tsaka buo na loob ko, bro. Pangako sa Diyos yun. Dito na ako mamamatay sa Iglesia Katolika. Okay, back to you, Brad Kaloy. Ito naman si Brad Jared. Ano po bang yung pagsama niya dito? Ano pong situation niyan? Eh niya bro, bago ko siya isama, marami rin siyang tanong no? Yung sa mga sacred image, pinaliwanag ko sa kanya, sabi ko, desidido ka ba talaga? O sige, kaya sinama ko. Kaya sinama mo. So, barkada kayo. Tapos magkasama kami sa MCJ noon. Ganun. So, ngayon, isa po siyang handog ng Iglesia ni Cristo. So, Brad Fernan, yung pag-uwi mo doon, ikaw lang ba yung, pati na yung mga parents mo, ayun si din? Opo. So, ikaw lang yung nagbalik loob dito sa, since birth ka ba na INC? Opo. Since birth? Handog yun. Handog. Ang po. Grabe, no? So, baka sasabihin ng mga parents mo na hindi ka you are violating the 10 commandments about the 4th commandments na parang hindi mo ni-respect yung parents mo kung ganun. Kung anong isasagot mo diyan sa parents mo? Papaliwanag na lang po ako. Mapapaliwanag ka. Okay. So, kusang loob na ba yan na magkakatoliko ka? Opo. So, maganda naman yung hangarin mo na makita mo yung ano talaga yung totoo na simbahan na hinahanap natin. Kasi isa lang yung simbahan natin eh. No? Isa lang yung simbahan na itinatayo ng ating Panginoon. At saka dito naman sa mga ibang mga religion ngayon, kailangan din sila maghanap ng isa, sino yung isa na simbahan na tinatayo ni Kristo. Dahil ngayon is almost 55,000 na mahigit 55,000 na ngayon ang mga relihiyon. Kaya ngayon, kung mag-a-apply tayo, tulad ng ganito, mag-a-apply tayo sa bayodita natin. Di ba may makatanungan doon? Religion. Ano bang ilagay natin? Di ba? Iglesia ni Cristo, Roman Catholic, Born Again, Christian. So, yung simbahan pala natin ay nagre-represent ng religion natin. Di ba? So, kung sa iyo, Brad Jared, ano po bang maisasagot mo ngayon kung may magtanong sa iyo na walang relihiyon po ang nakakaligtas? Meron. Unang-una, inutos ng Diyos kay Kristo na itayo yun dahil lahat ng sabihin ni Kristo, utos ng Ama yun. 12:49 naman. Kaya nung sinabi niyo dun sa
16:18 ng Mateo na ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. At yung iglesia na yun, na 33 AD, wala naman ang iba, kundi Catholic Church lang eh. Soriano, 90s lang yun. Yung mga born again. Basa tayo, 3:5 ng 1. To be born again. Hindi naman kayo tinutukoy dun eh. Yun yung mga bautismo yun, yung pagpapanganak sa tubig at spirito. At yung tunay na bautismo, 28:19 hanggang 20 ng Mateo, sa loob ng tunay na iglesia yun. Ngayon, yung sinasabi nila, ano ulit yung bro? Ano ko? Yung may isasabi sa kanila na Walang relihiyon. walang relihiyon po ang nakakaligtas. Makakaligtas. Makakaligtas. Meron. Kaya nung binasa ko yung 16:18 ng Mateo, yung iglesia. At yung iglesia, yun ang katawan. O yung katawan ni Kristo, 1:18 ng Kolosas. Paano mo sasabihin hindi kasama sa kaligtasan yun? Itinayo nga ni Kristo. Ibig sabihin pala, ang Diyos nagtatayo ng nonsense. Kumbaga, bumili lang ng notebook, hindi naman susulatan. Kaya inutos ng Diyos yun, na itayo kay Kristo dahil kasama sa kaligtasan yun, part of salvation yun. Katunayan, 5:23 ng Efeso, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia o ang church, at siyang tagapagligtas ng katawan nito. Ibig sabihin, yun ang ililigtas ni Kristo eh. Yun ang Roman Catholic Church. Ayon dun sa CCC, bro Jaldo. Sa bro, sa yung contemporary English version, 1 Timothy 4:8, nabasa mo na ba yun? Hindi pa bro. Mas maganda, meron tayong contemporary English version dyan. Wala bro, Ang nakalagay talaga doon, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever, and this word should not be forgotten. Nakalagay talaga doon, religion helps you in every way. It promises life now and forever. So talaga nakakita talaga religion. Okay. So, ganun, no? So, mga kapatid, so ako po ay nagpapasalamat sa mga nagsampo lang ako ng mga tanong. So, ito Brad Jared. Yung nalaman ko na nakapasok ka doon sa deliverance and exorcism ni Father, pag-exercise ni Father Darwin. Ano po bang masasabi mo doon? Grabe bro, natulala ako dun eh. Talagang sumasa atin si Kristo at Diyos ang gumagawa talaga sa atin. Gaya nung nasa 2:13 ng Pilipos. Na sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa, ayon sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Yung exercise, mabuting kalooban ng Diyos yun eh. At nakikita rin doon yung pangako ng Diyos, literally, na 28:20 ng Mateo, na ako'y sumasa inyong palagi. Talagang sumasa atin si Kristo eh. Lalo na nung kinanta yung Salve Regina, nagwala yung demonyo. Experience mo talaga yun? Talagang galit na galit kay Mama Mary, parang mga protestante. Kaya yung mga protestante, kaya ayaw nila kay Mama Mary siguro. Yun bang dahilan kung bakit galit sila? Siguro. So, pag may galit sa ni Mama Mary, kantahan na lang natin ang Salve Regina. Uy, yan ang tinugtog doon kay Archie na nagalit siya sa flower shop. Salve Regina yun. Oo nga. Oo. Uy, Brad Archie. Nagwala. Diyan tumingin si Brad Archie. Nasilipan ko kanina yung pangalan niya dito sa live mo, Brad Jared. No? So, Brad Archie, huwag ka magalit. No? Okay, kung experience yan ha, hindi sa akin. Experience yan ni Brad Jared na nakakita doon sa pag-exorcism, sa deliverance exorcism, na galit daw yung demonyo pag kinantahan ng Salve Regina. So, kuha talaga. Nakita talaga ni Brad Jared yan. So, nung kuha si Brad Archie, nagpipreach, may nagtugtog na yung sa flower shop ng Salve Regina. Ang galit na yan. Nagwala si Nagwala si Archie. Ano po bang dahilan nun? Di ba? Salamat dyan doon sa paalaala mo. So, Ano sila? Tapos sabi ni Esel, tinigil na daw yung exorcism. Oo, yun ang reason kaya pumasok ko sa Esel, sa live ng Esel TV. Kasi sabi niya kasi yung pangalan ko, binanggit yung pangalan ko. Sabi niya, napapanood yung ginagawa ni Darwin Gitgalo, nagmimilagro. Sabi niya, wala, pinatigilan ni Pablo yung exorcism na sinasabi ninyo, pinangangaral ninyo. Anong pinasok ko sa Esel, ang ginagawa ng Esel doon, binablitan ako ng tanong. Bakit? Hindi ka ba talaga na pinapangaral ni Pablo yung exorcism, binablitan niya sa akin yung dating daan is time, babalik ta rin ka. Kasi alam nila, pag sila naiipit, babalik ta rin nila para yung burden of proof malipat sa'yo. Hindi ako pumayag. Sabi ko, patunayan mo, basahin mo na pinatigil ni Apostol Pablo yung exorcism. Basahin mo. Kasi sabi mo yun eh. Hindi niya, nahirapan siyang patunayan yung tinawag si Jared para tagagulo. Yun pala. Yun ang nangyari. So ngayon, experience na talaga ni Brad Jared. At naka-experience din kayo sa yung kapatid natin na si Brad Fernan sa deliverance and exorcism.
So kahit ako, amazed ako nung nakapasok ako as member of the team, no? Na-amaze talaga ako, no? Parang yung ganito na pagsuserve ng ating Panginoon, parang nakita ko yung mga santo, yung nagiging mga santo ba. Parang ganito din sila, no? Parang umiiwas sa anumang mga kasalanan. Kaya ganun yan eh. Tayo, umiiwas tayo, pero hindi naman tayo perfecto, no? Pero lahat ng mga sabi ng 2 Tesalonica na ang pinakamabait na tao sa mundo ay sa isang araw may pito siya na magkasala siya 7 beses, no, sa isang araw. So talaga ito ngayon. So ano po ba ang may katanungan ka ba dyan, no, sa kanila kung mag-interview ka pa? Kung sakali dumating yung panahon na may makasalubong kayo na maglalabas ng mga abuse document, halimbawa inquisition. Sample na yun kasi ang mga protestante kasi ayaw maniwala sa referensya. Okay. Kasi sabi nila, referensya kasi gawa lang yan ng Katoliko, kaya huwag paniwalaan. Pero kapag tataka, pag ang topic inquisition, naniniwala sila. Di ba? Kung sakali ba dyan, dumating yung panahon na may nainkwentro ka na eto, ginawa ng mga pari ninyo, yung mga madre ginawang sex slave, yung mga obispo ninyo, mga manyakis, mga ganito. Ano yung magiging reaction mo doon? Reaction ko doon, anong pakialam ko sa sinasabi ninyo? Unang-una, nasa 7:20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti, hindi magkakasala. Ibig sabihin, kahit gumagawa ka ng mabuti, kahit ba anong katungkulan mo, hindi pwedeng hindi ka magkakasala. Bakit? 1:8 ng 1 o 1:8 ng unang 1. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. Gaya ng mga protestante. At ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya yung mga nagmamalinis na protestante dyan, wala kaming ganyan, wala kaming rape, dinadaya niyo sarili niyo. Yung sabi nila, ay kami po ay ligtas na. Ano masasabi mo? Kontra sila ni Kristo at ni Apostol Pablo. Inaamin na nila, naligtas sila. Di ba? Marami naman yung mga born again Christian. Kayo mga Katoliko, hindi pa kayo ligtas. Pero kami mga Protestante, kami mga born again Christian, kami mga Baptist, ay nailigtas na kami dahil sa paniniwala namin kay Kristo. So ano po masasabi mo dyan? Naligtas na sila. Yun, ang nasasabi ko doon, paano ligtas na? Ibig sabihin pala, matalino kayo kay Juan. Dahil si Juan na mismo nagsasabi sa 3:2 ng unang 1, mumunti kong mga anak. Ngayon, mga anak tayo ng Diyos. Ito, mga tunay na anak ng Diyos to. Ito, mga sulpot nito, wala naman doon yun eh. Kahit yung kapastor-pastura nila, wala naman doon eh. At hindi pa nahahayag kung ano mangyayari sa atin. Ibig sabihin, ang mga apostol na mismo at mga unang Kristiyano nagkla-clarify, ngayon, mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahahayag kung ano magiging tayo. Di iba pala sinasabi na itong mga sulpot kaysa ng mga apostol. Kami, saved na kami, alam na namin mangyayari sa amin. Praise the Lord, hallelujah. Kasinungalingan yan, hoy. Sinungalingan ka. Bakit? Dahil si Kristo na mismo at yung mga apostol ang nagsasabi sa 3:2 ng unang 1, ngayon anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung ano magiging tayo. Kaya nga ang sabi ni Apostolo Pablo sa 2:12 ng Pilipos lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Kumbaga sa paghuhugas ng pinggan, hugasan mo yung pinggan. Paano ipahuhugas sa yung pinggan? Hugas na pala. Kaya mo lang naman sinabing hugasan mo yung pinggan kasi hindi pa hugas. Ganun rin ang punto ni Apostol Pablo sa 2:12 ng Pilipos. Kaya niya sinabing, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas kasi hindi ka pa saved. Ano ka ba naman? Yun ang ibig sabihin nun. Paano? Sa bunganga ba, gaya ng mga faith alone? Mga, ano ba sa akin? Loko-loko. Wala tayo magpumura ngayon na. Basahin natin ang... Jopel, may Jopel yata yan. Jopel, yun yung may comments yan. Jopel yun? Ako ay former MCGI din at kasalukuyang on process na sa pagbabalik Katoliko. Wow! So, kahit ganito lang mga kaibigan, yung mga, kahit ganito lang yung pag-preach natin, no? Ang Diyos ang may gusto kung tayo ay gusto niya na tayo ay babalik sa tunay niya na iglesia, no? Kaya ngayon nakita natin si Brad Jared sa kanyang live, nagla-live siya ngayon. Nagla-live din si Brad Jando at ako din nagla-live. Pero si Father Darwin nagla-live din. Nag-comment siya. Nag-live Nag-live sa at saka sa ni Father Darwin nagla-live din, no? Pero nakita natin na meron din na mga tao na sikreto po ang pagbabalik nila sa Santa Iglesia. Gaya niyan, ni Jopel. Nagko-comment lang siya. Ako po isang GI. Kaya,
gusto ko rin na-process na siya for pagkakatoliko. So, marami, hindi na mabilang natin kung sino ang kusang loob lang na bumalik, Katoliko sila, iniwan nilang Katoliko, pero sikrito lang na nagbabalik sa simbahan. No? Ganun. Brad, may MCGI na CFD na rin dito sa Camiguin. Oh, tingnan mo. May nagko-comment din sa akin, no? Jerome Yano, Brad, may MCGI na CFD na rin dito sa Camiguin. Oh, tingnan mo. So, yung mga bago pa na umali sa simbahang Katoliko, mga ordinaryong Katoliko lang yon, hindi nagsisimba, no? Hindi, parang wala talaga, non-practicing Catholic, lumipat sa ibang reliyon. Pero yung mga ibang reliyon, lumipat sa atin, mga pastor yan, mga debater, katulad ni Brad Jared. Oh, di ba? Mga debater yan. Pero nakikita din si Brad Paul, si Brad Jando. Oh, ang dami na natin na mga debater ng ibang relihiyon na dito na umaanib sa simbahang Katoliko at nagdidepensa na sa Catholic teaching. No. Yan, ngayon, iimbita natin si Brad Archie, baka bumalik na yan. kung gusto niyang pumasok sa sa ating live, no? Pwede naman. Kahit ito lang, kahit mamaya uuwi na si Brad Jared. Pero huwag kayong malungkot, andyan lang siya, i-follow nyo, subscribe sa kanyang page ba yan, no? O Facebook? Facebook lang. Sige. I-advise natin yan na magawa siya ng page, no? Para yung mga Katoliko o mga MCGI dyan o mga INC na gusto magtanong sa kanya, madali nyo lang makita si Brad Jared, no, sa kanyang Facebook o magawa siya ngayon ng page, no? Ngayon, Brad Jared, anong masasabi mo? Ang masasabi ko lang is patuloy niya yung pagiging defensor ng Katoliko. Sana ma-apply niya. Kahit nagalawang Soriano pa rin ang ginagawa ni Jared, tuloy-tuloy siya sa kanyang galawang Soriano, pero yung mga negative words mawala na yon. Yun. Yung mga negative words mawala sa kanya. Yung Kahit mawala. na yung lakas ng kanyang preaching, ganun pa rin, manatili pa rin. Yung tibay ng kanyang loob mangaral, nanatili pa rin. Galawang Soriano na natili pa rin, pero yung mga negative words lang ang sa akin sana mawala. At sana matutunan ni Brother Jared, kontrolin yung kanyang emotion, lalo na pag may na-encounter siyang yung tagagulo rin. O kailangan makontrol mo yun. Kasi pag tagagulo siya, tapos sasabayan mo pag tagagulo mo rin, magkasabayan kayo, talagang hindi maganda tingnan. O kung tagagulo siya, dapat makontrol mo sarili mo para siya yung nagmumukhang tagagulo, hindi ikaw. Yun. And then sa mga nagdududa, sabi ng kapatid ko James David Alabado, mga bigatin yung mga dating pastor at mga evangelist na ngayon ay mga CFD na. Nadadagdagan pa, andyan na si Bro Jared, nadagdagan pa yan sa mga darating na araw. Yan. Wow. So sa lahat ng mga nanonood diyan, sana po is suportahan niyo po yung ni Brother Jared, yung kanyang pangangaral. Sana manatili siya sa pagiging Katoliko. Sabi na kasi, nangako na siya sa Diyos, sa Espiritu Santo. Pag yan, nalabag mo, naku. Kawawa ka. Ikaw yung kawawa dito, di ba? Kaya, sana manatili siya sa pagiging Katoliko. Sa mga nadududa, Esel, nadududa ka pa rin ba? Eto na, kasama ko na si Brother Jared. So, wala nang dapat pagdudahan dahil ako ay naniniwala mo sa kanyang ginagawa na magbabalik sa Katoliko. Brother Kenneth? So, ngayon, maraming din tumingin sa Facebook ko, no? Shoutout lang kay Alex Barite. Sa akin, 200, no? Willing to support her. Willing, Teka. Sige. Sige to, sige. Basahin mo. Novs come far. We are willing to support him in our little way. Wow. Yun. Ang ganda naman. Wow, suportado na si Brother Jared. Dati, kinainisan to dati. I-shoutout ko lang si Brad Oh. Alex Barite. Sabi niya, pagbasa mo og Bible para masubay ang inyong doktrina sa Biblia, baya na ang pulong sa Diyos. Hindi pa lumilitaw yung iglesia mo sa mundo. Ginagawa ng Katoliko na yan. So, Meron pa dito? Wow. Sabi ni Arvian
Saide Tan Aviso, can't wait to see Brother Jared versus Pastor Bacalares and Pastor Fuentes. Panis talaga tong mga pastor na ito pag nakaharap to bata na ito. O yan. Pag makaharap si Pastor Bacalares or si Fuentes, talagang susuporta tayo niyan. Mm-hmm. Ha? Full support tayo. Full support tayo kay Jared dyan. Full support tayo kay Jared dyan. Mm. No? Pero may mga time pa tayo na kailangan na ma-encounter ni Brad Jared yung mga katanungan natin. So mabigyan pa natin siya ng mga idea, no? Patungkol sa kung ano pong mga usapin, no, mga tema kung gusto nila, no? Kaya ngayon, Brad, i-invite po Brad Jared yung mga kaibigan natin, yung mga kapatid natin sa ibang reliyon o SDA, kung ano pong masasabi mo sa kanila, no? Kahit anong reliyon, Ayun, unang-una dyan sa MCGI, inuuna ko kayo, yung mga kapatid dyan, na mga panatiko pa rin kay Daniel Rason. Magsuri naman kayo sa pananampalatayang tunay o sa aral ng Iglesia Katolika. Huwag kayong maging panatiko kay Rason, gaya ng mga, alam ko marami sa inyo mga exited, tsaka meron sa inyo mga closet na natatakot magsalita dahil ika-character assassination ni Rason at ng mga manggagawa, ng mga diakono at ng mga miyembro. Dahil naranasan rin namin ni kapatid na, huwag kayong matakot. Gaya nga ng sinabi nga doon sa binasa ko, ilang beses ko nang binabasa sa 4:17 ng Santiago, kung alam niyo ng mali o kung alam niyo yung mabuti, gawin niyo na. At yun yung paglayas dyan sa mga sekta at mga protestante na sumulpot lang sa Amerika, sa Pilipinas, lalo na ang Soriano, ayan, yung mga MCGI. Tsaka kayo, kapatid na Erin, kapatid na JB, at yung mga ibang nabulag na, o yung mga ibang nagdududa sa aral nila, kayo na bahala. Pagtimbang-timbangin niyo yung aral at masusumpungan niyo gaya ng ginawa ko. Ayun lang, bro, ano. Ay, sa mga tumatawag sa akin, wag mo na tumawag ngayon. Wag mo na tumawag. Na ano eh. Oo. Sabi sa akin to eh. Teka lang ha. Ayun. Wag mo na tumawag. Adeng, wag mo na tawag. Kasi, Welcome sa Sampol. pag si Jared, may gusto may pagbati kay Jared, dito sa Tagbilaran gaganapin yun. Face to face. No? Pag may gusto. Halimbawa, gusto siyang hamunin sa isang face-to-face debate, ito yung gaganapin sa Tagbilaran. Full support kami dyan. So sa lugar niyo, Brad Jared, meron bang mga CFD doon? Wala. Wala. So sana, yun, isa yun sa mga gusto sabihin ko. Sana dumating yung araw na si Brad Jared ang maging tulay para mga Katoliko sa kanilang lugar, magbalik sa pananampalatayang Katoliko. Isa yun sa mga gusto ko sabihin, kaya nakalimutan ko lang. Pwede naman natin silang i-connect doon sa mga CFD natin doon sa Luzon, si Brad Adan sa Pasig. No, meron din si Brad ano yung kalbo, si Brad Marlon. Kalimutan ang pangalan eh. Si Brad Marlon. Marami naman sila doon. No? So i-connect na lang natin siya doon, no? Sabi Tata Diaz, bro, ano FB account niya? Ano FB account mo? Ayan, yung Almasora Jared. Almas- Rashid o ano. Siguro palitan ko na rin ito dun po sa original. Tignan ko lang dito. Hindi ko kasi alam yung sa Facebook. Ayan. O may nagtatanong din sa Ayun, akin. Almasora Rashid. Almasora Rashid Jared. Yun ang kanyang ang kanyang FB account. Almasora Rashid Jared. Okay? So atin pong paabot sa mga Catholic Faith Dependent natin sa national, lalo na doon sa Luzon, na kailangan kontakin nyo si Jared para maakay nyo siya, no? Maturuan nyo siya, dahil kayo na ang malapit dyan, kasi malayo ang Bohol, mas malapit pa ang buwan kaysa Bohol, kasi yung buwan makikita yung Bohol. Tingala ka lang. Kaya para maakay nyo siya, no? At lalo na kay Brad Adan sa Pasig, kung i-contact niya lang si Brad Adan, no? Mga bigati niya doon sa Manila. Okay? So, Brajando, ano ba? So, end na tayo? Kung pwede lang. Okay, so- Wala na katanungan sa mga live o anong gustong maipahiwatig sa mga viewers natin ngayon. So, sa lahat ng mga nanonood dyan, paki-comment lang kung ano yung gustong itanong kay Brother Jared at meron tayong mga 5 minuto para bigyan kasagutan ninyo mga katanungan. Okay? Diri sa Cebu, daghan ba mga CFD diri? Maraming CFD po sa Cebu. Sa ano yun bro? Sa Cebu bro? Sa San Jose Recolitos?
San Jose Recoletos. Oo, doon. Pasinaya na bro sa tawag ko sa'yo na Albasura. Ha, God bless po. Sabi Tata Diaz. Yun. Carlos Orteliano, paki-ask bro JD if nasa isip din ba ni Jared na magpare o papasok sa seminaryo. Ganon din sa akin. Bro, pakisagot bro. NMU, love me. Sana magpari. Yan siya, bro. Walang si Alfie Alvarez. Maraming nag kaya na magpari ka daw. Kayong dalawa. Magpari ka silang dalawa. Father Cesar, Sano. Si Father Lulot, no? Nagtanaw na ito karon. So, dito na Father, may mga debater na tayo dito, mga bigati nito, galing ng ibang mga sekta. So, talagang amaze ako kay Brother Jared, no? Yung magbigay siya ng mga talata, ang grabe, no? Parang si, katulad mo rin noon. Oh, yan ang ginagawa ko dati kasi, SDA, di ba? Hindi, SDA ako. Dati kasi, pag may tanong ako, hindi ko yun basta-basta tinatanggap yung unang sagot lang. Kaya ginagawa ko, dinidebate ko si Wendell Talibong. Ayun. Tuwing may Bible study sila, nandoon ako tagagulo. So, kinukota ko yung mga turo nila, nagkikipag-diskusyon talaga mga 2 linggo yata o 3 linggo. Walang matinong Bible study nangyayari kasi pag nandoon ako talagang nagkakaroon ng diskusyon. Oo. Ilang buwan yata yun. No? So, dito si Jerome Yano from Antipolo. Antipolo yata ito si Jerome Yano. Sabi niya, deep catechesis, ilang Brad gusto kong gawin ni Jared. Marami at malalim pa ang lalanguyin upang slow connection. Upang maintindihan ang misteryo ng inang simbahan. So, pwede rin bro, si Brad Jerome Yano. Jerome Yano ang sa Antipolo. Pero malayo Antipolo, no? Malayo. Okay. Sabi ito, Catholic ba daw ang Orthodox? Hindi na. Umalis na yung Orthodox, nag-split na sila. So, Nakapigil pala. oo. So ako po ay napapasalamat sa nagbigay ng 200 stars. Sino ba to? Si Cynthia Paraguya. Okay. Salamat po sa nagbigay ng 200 stars. Sabi ni Daniel Ganads, bro, good afternoon at kay Bro Jared. Tatanong ko lang po kay Bro Jared, anong masasabi niya sa mga milagro? Halimbawa, sa Eucharistic miracle at sa lahat ng mga miracle na nagaganap sa Catholic Church. Bro, yun lang bro, salamat. Ano naman sabi mo doon, Bro Jared? Ayun nga bro, gaya yung nasa 28-20 ng Mateo, 2-13 ng Pilipos, Diyos na natin gumagawa. Katunayan, yung pinag-aralan natin parehas type AB. Tapos parehas yun dun sa DNA yung shroud o Turin. Kaya si Kristo talaga yun. Ayun. Talagang nasa atin si Kristo. Wala sa mga protestante tsaka kay Archie. Ayan yun yung po sagot ni Brother Jared. Ang ganda. Oh. Diretso-diretso yung sagot niya. May mga CFD na nakatapos ng 20 topics. Umahanap pa ng manual. Pero si Brother Jared, ilang saglit lang, di ba? So, ganun talaga mga kaibigan. Kung tayo ay palagi tayo mag-aaral. Sabi ng panultihon, ano ba yung panultihon? Kawikaan pala. 1927. Kailangan natin patuloy yung ating pag-aaral. Di ba? Kaya kung hinto tayo sa pag-aaral, lahat ay mawala sa atin. So, ganun lang. So, ano ba? End na tayo, mag-end tayo para ibigay natin kay Brad Jared sa huling mensahe niya sa pasasalamat at saka pag-i-invite ng ibang mga hindi Katoliko na magkatoliko. Kung gusto rin niya na may magdiskusyon sa kanya. So, go on, Brad Jared. Ayun, It's your time. Kayo mga kapatid, mga kababayan na nanonood ngayon sa live, Kayo na bahala mga kapatid. Gaya nga nung nasa 4.1 ng unang Tesalonica 5:21-22, subukin ninyo lahat ng bagay at isa doon yung magsuri ng aral. At pag may nakita kayong mabuti, 12:9 ng Roma, sumanib kayo. At yun naman ang nakita ko sa Catholic Church eh. Ngayon, yung mga gusto ng diskusyon, sige lang mga kapatid. Sige lang, okay lang. Mag-ano kayo, mag-chat kayo sa akin, makikita ko naman, wala naman tayong inaatras sa diskusyon eh. Sige na, gaya ni Archie, no? Ayun, yung tumitira sa akin ngayon yun. Tsaka yung isang ministry daw kuno, ng mga borns again. Mga, yan, yung bawal daw ang debate. Kahit friendly dialogue lang, turuan nyo ako. Baka meron kayong alam na hindi ko alam. Ayun, baka maniwala ako sa inyo. Eh wala eh, isa lang nakikita kong katotohanan eh. At yun yung nasa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ngayon, sa mga kasamahan ko naman, yung mga galit na galit sa akin ngayon, magsuri kayo, tanggalin niyo yung pukot sa puso ninyo.
yung galit sa akin, yung mga mura nyo sa akin ngayon, alisin nyo yung pagmumura nyo sa akin. Makikita nyo yung liwanag na kung nakita ko rin. At kaya ako nakaanib sa tunay na iglesia. Ikaw, kapatid na Mago, may masasabi ka ba? Bro, Wala. Sige. Ayun na, bro. ngayon, kayo na nagmumura, si Brad Jared hindi na magmumura ngayon. Kaya sa akin lang, no? May si Bro Milcher dito bro, si FD po na siya Lunita Park. Si Brad Kuan. Manalili, no? Milcher Manalili. Kikita mo yan doon sa... So, Brad Jando, last message mo? Okay, sana po wag niyo po kalimutan na lagi panoorin po yung ating programa gabi-gabi. From Tuesday to Sunday ang punto por punto. Ang punto por punto po is open po siya for discussion. Open siya sa mga Katoliko na magtatanong. Open siya sa mga Katoliko na gusto makipagdiskusyon. Open din siya sa mga Protestante na magtatanong at magkipagdiskusyon. Laging open na punto por punto sa mga bagay na yan. Huwag lang magmumura. Yun lang po. And then, sa lahat ng mga sumusubaybay po sa mga live po ni Father Darwin, pupatuloy nyo lang po yan dahil kailangan din natin ng spirituality sa pangangaral. Hindi lang yung puro lang bangayan, minsan kailangan din ng spirituality at yung humility po, kailangan natin ibaba. Dati, taas na ko dati, parang Elisoriano, pero ngayon, baba, laylo tayo sa mga negative na attitude, no? Kaya sabi nga ni Father Darwin, attack si FD with a humble heart. Brother Kaloy? So, dito lang, may babasahin lang ako dito, si Brad Christopher, no? Bakela, na sabi niya, hindi po siya nagiging strong na Katoliko dahil po sa mga pare, dahil po sa obispo. Na strong siya dahil po sa mga converted pastors. Grabe, no? Yung paniniwala niya na nagiging strong siya dahil po sa mga converted pastors, sa mga bumabalik sa simbahang Katoliko. Ito lang ang sabi niya dito sa live ko. So, Brad Jared, sana yung ipagpatuloy mo yung mga na simulan mo ngayon, tapos palagi kang mag-pray, especially the rosary. Dahil ngayon, hindi ko siguro pa mo alam na may mga promises ang Mama Mary kung ikaw ay magpe-pray ng Holy Rosary. 15 na promises yan. Kailangan mo mag-research yan kung ano po mga promises. So, sa mga kasamahan natin, sa mga Catholic Faith Defender, sana din tayo ay pursige na ipasiwalat natin yung katotohanan at sana hindi po madaig yun sa palaging malakas ang tinig, no? Kundi ipairal po natin yung love, no? Dahil ang Diyos ay mapagmahal sa atin. Then tapos po ay sana po ay araw-araw magbasa po tayo ng Ebanghelyo at ipasiwalat natin yan with reflection kung ano po mga mensahe ng Panginoon sa atin. At kailangan din nating continuous yung pag-aaral at saka pagpupursige sa ating natutunan, no? Hindi tayo hambog, no? Ngayon si Brad Jared ngayon, kailangan din yang wag natin yung ipairal natin yung seven capital sin, yung palagi kang yung hambog ka, yung palagi kang nagmumura, no? Ganyan. So, ito mga kaibigan, sa mga followers din ni Father Darwin, kailangan din ninyong i-follow si Brad Jared, no? Tulungan natin siya sa kaniyang pagbabalik loob sa tunay na iglesia at saka si Brad Fernand. Sana maturuan niyo Brad Jared, turo mo sa kanya din yung ano po ang matutunan mo, no? At sa ganon, tayo ay strong CFD. Magiging CFD at maging pari ka. Maraming request eh. Hindi isa, hindi dalawa, siguro ang dami na, no? So, nandito na lang ako po si Brad Kaloy, no? Kenneth Joseph Abuyabor. Ito po yung Facebook account ko, no? Kenneth Joseph Abuyabor. Sana i-follow din niyo ako
at saka ni Father Darwin, at yung mga kasamahan ko dito, si Brad Joseph Idosma, no? Ito si anong page mo ba? Sa Crystal Lagan. Sakristang Laagan. Ang Laagan man siya. At saka si Raymond De Jesus, at saka yung official na barber ni Bishop Abel. Siya po ang amo ni Bishop Abel. Kasi pag gusto ni Brad Willie na Bishop, Yoko Siya lang yan. ang makapagsabi na siya lang makautos ni Bishop. So, Brad Willie pala niya, no? From Balilihan. So, grabe ito yung conversion din niya sa kanyang buhay. At ngayon, may follow din niyo. May page ka, pre? Wala kay page, pre? Puntos na. So, ganito lang, ha? Si Bajando rin. Sana ipagdarasal natin ito, no? Lalo na ako, ingat-ingat na tayo sa katawan natin. Malaki. So, ganito, Jando, ikaw yung Okay, so ito po si Brother Kaloy Abuyabor. Ako, Jando Alabado. Kasama natin si Brother Jared, tsaka si Brother John Fernan. And we're out. Okay. Okay. Amerika. Doon na.